Good day everyone, we are the Group 9 and today we will be presenting our inventory management system. My name is Joseph Piada and I'm here with Justin Kuruda and Joffrey Rosete. Joffrey Rosete. The main goal of your project is to create a simple, organized, and user-friendly system para mas madali i-manage ang products, suppliers, tax, sales, purchase, at returns. This helps small to medium business na mahirapan sa manual recording. For the structure, naka, naka-divide ang system ito into 4 main parts. Yung GUI folder holds all the windows and screen that the user interact which yung module folder contain the back-end logic dito. Mangyayari lahat ng calculation, calculation, database action, and processing your utils folder is for extra tools like CSV, JSON, and XML handless. Handlers. Okay. And finally, main service as the entry point para maran ang buong system. We designed everything para modular, organized, at madaling i-maintain. Now let's proceed to the actual output. System output. This is our inventory. Bago tayo mapunta sa inventory dashboard, mag-login muna ako as admin. Tapos ang password is admin123. Ay bago pala makapag-login. Pag kunyari, pag mali yung nalagay mo password, invalid username or password siya, mag-error siya. Kumbaga warning. Ngayon, pag tama na yung password, siyempre, papasok na yan eh. At nag-loading na naman siya. Yun. Ito ang mismong dashboard ng system. Sa una, dito, we design it to be clean and easy to navigate. Dito po makikita ang mga main functions or operations. Sa product management, dito po makikita natin mga product. For example, ito po siya lahat. Pwede po tayo mag-add, update, delete. Kunyari po mag-add po tayo. Name. Ryzen 9. 5000 series natin. Tapos, kung ano yung category niya. Ito, CPU. Tapos, supplier niya AMD. Sabihin natin yung price is 15K. Tapos, stock is 10. Add product. Okay po nakapag-add. Tapos po, pwede po tayo mag-update. Kunyari, update po natin itong si Ryzen 9 5900 series. Tapos papalitan po natin siya ng price. Gawin natin 20K. Yan. Tapos yung stock naman is gawin natin 10. Yan. Update. Tapos, pwede din pa tayo delete ng product. Click lang natin to. Pili natin isa tapos delete product. Yan. Tapos balik naman tayo sa dashboard. Dito naman tayo sa supplier.
yung mga supplier niya. Meron tayong AMD, Intel, Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, Kingston, Team Group, or Patriot, tapos G-Skill. Dito makikita natin sa ID na imbis na mag 10 tapos 11, nag 12 agad kasi nag-delete ako ng supplier, kaya ang nangyari ganyan ang naging counting siya kasi naka auto increment tayo eh. Halimbawa dito tayo sa update, ganun din naman din, gumagana na yung add supplier update tapos delete. Kunya mag-update muna tayo ng supplier, papalitan natin siya ng address. Nag-click tayo na isa, palitan siya ng address, SM North, try na magawin natin SM Cabanatuan. Yan. Doon naman tayo, balik ulit sa dashboard. Sa stock naman, dito makikita natin mga stock. Yan. Pwede tayo maglagay dyan. Kunyari, ano pa? Ryzen 3. Yan. Current stock niya. Wait, bago natin makita. Makita natin dito sa ano eh. Sa product kung ilan yung talagang stock niya. Ryzen 3. Yan. Stock niya is 21. ID niya is ID niya 4. Okay. Ryzen 3. Current stock is 20. I think. Tapos reorder level natin, gawin natin 25. Yan. Napagad tayo. Ito yung mga product ID nila. Pero yung sa stock ID naman nila, ito. Ngayon, punta tayo sa sales. Ito yung mga sales. Kunyari, pwede tayo maglagay ng sales. Kunyari, may bumili ng itong Intel Core i7. Quantity, isa. Tapos total purchase gawin natin 25K. Yan. Tapos kung kailan yung date na bumili siya, pwede natin gawing November 14. Yan. Customer pangalan, lagay natin kahit sino na lang. Yan. Yan. Tapos, ganun din lahat sa mga buttons niya. Gumagana din naman lahat yan. Tapos, sa purchase naman, halimbawa, wala tayong input. Mag-ano siya, mag-warning. Ganun din sa update. Tapos, delete. Ganun lang din lahat sa mga sa dashboard, mga operations. Purchase. Lagay tayo ang date. 2025, 12, 25, yan. Tapos punta tayo ng MSI kung supplier. Tapos yung product is MSI. Yan, graphic card. Quantity, dalawa. Pero total price niya is, sabi natin, 25K siya, gawin natin 50. Yan. At pwede rin tayo mag-update. Halimbawa, ito. Gawin natin quantity niya is dalawa. Yan. Update natin siya. Pwede natin siyang i-delete. Kunyari itong kakalagay lang natin na purchase. Pwede natin siya i-delete. Yan. Purchase is removed na. CB natanggal na. Ngayon sa returns naman. Halimbawa, may factory defect yung napili mo. Tapos, ibinalik mo siya sa mismong kusa mo siya binili dito sa system. Ngayon, aayusin. Lalagyan ng date kung kailan ibinalik. Kunyari, December 13.
Yan, 40 na. Tapos quantity niya, isa lang. Reason, factory defect. Yan, okay na yan. Tapos add return. Pwede din tayo mag-edit dyan. Update, delete. Kasi lahat ng buttons gumagana. Sa ano naman, sa last reports, dito makikita yung summary. Yan. Report types, total product, suppliers, total sale purchases, and total returns. Total returns sa atin, 2. Ito makikita yung mga nakalagay na value sa kanila. Dito mo sa stock. Makikita na may mga stock dito, lahat ng product. Pwede na siyang export. Yan. Kaso dito siya babalik sa dashboard natin para sa mismong code niya, sa baba, doon po makikita yung mga na-export na kunyari ba dito sa product, i-export mo tong product CSV. Yan. Tapos, meron na yun kaya hindi siya nag-notify. Pero may rekta na yan sa mismong ibaba ng code. Tapos, yun lang naman. This GUI communicates with product module.py, so all the product data is properly processed and updated. Ayan. Ikaw naman, Justin Corona, yung magsasalita. Bart. So from a technical standpoint, our system uses Python and tkinter for the GUI. We also support CSV, JSON, and XML for storing and exporting data. We applied modular programming, meaning bawat feature may sariling GUI at module file. This makes the system easier to debug, easier to expand, more stable and organized. We also ensure that stocks automatically update whenever sales or purchases are recorded, kaya consistent ang inventory. In summary, our inventory system provides a fast, accurate, and reliable way to track inventory. It reduces error, saves time, and gives the user a clean and modern interface. That concludes our presentation. Thank you and thank you. Thank you po sa pakikinig at ayun lang po ang aming presentation. Peace out.